Narito po ulit tayo sa ating pong Sunday worship. Lumipas po yung anim na araw, yung mga usual na ginagawa natin, trabaho, yung mga routinary natin. Ngayon po, yung ikapitong araw, ialay po natin sa ating Panginoon. Nandito po yung pag-aaral ng kanyang mga salita. Yan, malinaw na po. Ang ating pong reference verse ay mula sa Gospel of Lucas, chapter 16, verse 19 to 31. Madalas ko na rin po na nagiging reference verse po natin ito. Ito po yung yung mayaman at si Lazaro. Hindi po, basahin po natin. Lucas verse 16, chapter 16, verse 19 to 31. Ito po. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ng kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Purihin po natin ang salita ng Diyos. Ito pong verse na ito, ito po ay pwede na natin i-consider na isang nakakatakot na verse, no? Dahil ito po ay nagpapatungkol doon sa lugar na tawagin ay impyerno, no? Hades. At minsan, ito ay madalas na hindi ipinapangaral, no? O nakakalimutang mga verse na ito. Nakakatakot sapagkat nga po ito pinag-uusapan dito ay impyerno, no? Nakakatakot sapagkat ang mismong nagsabi nito o nagturo ay mismo ang ating Panginoong Hesus, no? Nung siya po ay naririto sa lupa, nung siya ay nangangaral. Medyo iniiwasan po itong mga verse na ito sapagkat ito ay patungkol sa impyerno, no? Kadalasan yung iba mas pinipili nila yung mga ibang verse na nakakalugod, no, or masaya, no?
Madalas po nababanggit ito ng mga ni Pastor Hill, no, na yung ibang mga church, no, na ang ipinaparating na nila sa mga tao ay yung kung ano lang yung kaaya-aya, no, o yung kaaya-aya sa kanilang pandinig, no, yung kung sabihin nga ay pleasing to the ear. Kadalasan ay hindi ito nabibigyan ng pansin ng iba, no. Pinaparating nila sa mga tao na yung mensahe na may kinalaman sa pagliligtas, no, na pagliligtas ng mga kaluluwa mula sa impyerno. Ang tanong po mga kapatid, kung mapunta man po yung ibang tao sa impyerno, or may mga kakilala tayo na yung hindi pa nakakaparinig ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Kung meron man daw kung mapunta na mga tao sa impyerno, ang tanong po, meron po ba tayong pakialam, no? May pakialam ba tayo, no? Ang sagot po ron, meron po tayong pakialam, no? Kaya po ang pag-uusapan po natin, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon, no? Who cares if a sinner goes to hell, no? Sino ang nagmamalasakit, sino ang nag-aalala kung ang isang makasalanan ay mapunta sa impyerno? Unang-una, no? Unang-una, ang ating Diyos Ama, no? Nagmamalasakit po ang ating Panginoon, no? Kung babasahin po natin sa John 3 verse 16, no? Ang sabi po diyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Sabi nga po, parati po nating nababanggit, hindi lang po ipinakita ng Panginoon, kundi ipinadama niya sa sangkatauhan, no? Sa pamamagitan nga po ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak, no? Upang tayo po ay sagipin, no? Yung pong sangkatauhan, sagipin sa ating mga kasalanan, no? Kaya nga sabi po rito, no, sa English, for God so loved, no? Kapag sinasabi natin sa isang I love you, pero kapag sinabi natin I love you so much, no, ganun na lamang yung pagmamahal natin, no? Kaya sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, no? Nagmamalasakit po ang Diyos sapagkat ganun na lamang yung pagmamahal ng ating Panginoon sa sangkatauhan, no? Di baling ang kaisa-isa niyang anak ang magdusa, no, ang mamatay, maghirap, mamatay, maligtas lamang po sa kapahamakan, no, ang mga tao, no, ang sangkatauhan, no, kung ito po ay mananalig at sasampalataya sa Panginoong Hesus, no? Nagmamalasakit ang ating Diyos Ama sapagkat ang ating pong Panginoon ay bumaba dito sa mundo, no? Siya po ay nagkatawang tao, no, upang paglingkuran ang mga tao, no? Bagamat siya po ay Diyos, no, ipinakita po niya yung pagkamababang loob niya, no, nung siya po ay nagkatawang tao, yung siya po ay isinilang, no, isinilang po siya sa isang sabsaban, no? Isa po yung halimbawa ng pagpapakita ng kababaang loob. Hindi po siya dumating dito sa lupa na ipinanganak siya sa isang kaharian, no? Isinilang po siya sa sabsaban, no? No? Nagmamalasakit po ang ating Panginoon sapagkat nung ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, no, ang Panginoong Jesucristo, no, inialay niya ang kanyang buhay, no? Siya ay nilait, siya ay sinaktan, siya ay pinahirapan, no, at siya ay namatay bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos Ama, no, upang tubusin ang ating mga kasalanan, no? Inako niya yung parusa na dapat sa atin, no? Sabi nga po, yung pong ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay makasalanan, dapat tayo po ang magbayad nung kamatayan na yon. Pero inako po ng ating Panginoong Hesus yung parusa na yon. Siya po yung namatay sa krus, no, sa ikatutubos ng ating mga kasalanan, no? Nagmamalasakit po ang ating Panginoon sapagkat kapag dumating na yung tamang oras na itinakda ng Panginoon, no,
babalik po ang ating tagapagligtas. Babalik po ang Panginoong Hesus upang isama na tayo sa kanyang kaharian. No? No, ang lahat po ng nanalig at sumampalataya, no? Ang lahat ng naging tapat sa kanya, no? Sa pangalawang pagbabalik niya po, no? Kukunin niya na lahat ng mga mananampalataya upang makasama na ng Panginoon magpakailanman. Pangalawa, sa una ang nagmamalasakit po ay Diyos Ama. Pangalawa, ang Panginoong Hesus po ay nagmamalasakit din, no? Ano po yung sabi sa Luke chapter 19 verse 10? Ang sabi po diyan, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw, no? Ang Panginoong Hesus po ay nagmamalasakit sapagkat siya po ay nagkatawang tao, siya po ay bumaba dito sa lupa upang hanapin at iligtas tayong mga makasalanan. Siya po ay nangaral, siya po ay nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Ipinahayag niya po ang habag at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, no? Upang makabalik po muli tayo yung sangkatauhan sa ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus po ay nagmamalasakit sapagkat makikita yung pagmamalasakit niya kung paano siya, no? Kung paano siya nag-reach out sa mga makasalanan ng panahon na yun, no? Nakita niya yung kalagayan ng mga tao, no? Siya po ay lubos na nahabag. Kaya po, ang ginawa niya, nagpagaling po siya ng maraming may sakit, no? Pinagaling niya yung mga bulag, yung mga pilay, yung pong mga pipe, no? Yung pong mga may ketongin, no? Pinagaling niya po lahat yun, no? No? At nagpalayas din po siya ng mga sinasapian ng demonyo, no? No? Pinakita niya po yung kanyang pagmamalasakit sapagkat nakihalubilo siya sa mga makasalanan, no? At siya ay naglingkod sa kanila, no? Pumupunta siya sa tahanan ng mga ito, no? Nakikisabay siya, nakikisama siya sa pagkain, katulad nga po ng nabanggit po kanina, no? Siya po ay naglilingkod sa kanila, hindi po siya pinaglilingkuran, no? Kung matatandaan po ninyo yung nangyaring may nahuli sa akto ng pangangalo niya, no? Yung babae, no? Ito po ay dinala sa kanya, no? At sinubukan siya ng mga tao at ng mga Pariseyo, no? Pero hindi niya po ito hinusgahan, no? Sa halip, ito po ay kanyang pinatawad, no? Sabi nga po sa Lucas chapter 15 verse 2, ang sabi po diyan, no? Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito, no? Nang hinuhusgahan nila itong mga Pariseyo na to, yung mga makasalanan na tao, no? Pero ang Panginoong Hesus, siya po ay nakihalubilo, no? At siya po ay nakisama, no? Maging sa pagkain, at pinupuntahan niya pa po sa bahay, no? Ang Panginoong Hesus po ay nagmamalasakit sapagkat kahit sa huling sandali, no? Kahit sa huling sandali niya sa krus, no, bago po siya mamatay, no, nakapagligtas pa siya ng isang makasalanan, no? Kung babasahin po natin sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43, no? Ito po yung nakapako ang Panginoong Hesus. Meron po siyang dalawang tao na katabi na nakapako din. Sabi po rito, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ibig sabihin po, naniniwala siya na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Ibig sabihin, aminado siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, na siya ay makasalanan. Verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na, no? Ibig sabihin, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Verse 43, kaya sumagot si Jesus,
sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Kaya yung taong yun ay naligtas. No, ang Panginoong Hesus ay nagmamalasakit sapagkat bago umakyat ng langit ang Panginoong Hesus, bago siya umalis, no, ibinili niya ang sangkatauhan sa kanyang mga alagad. Kung babasahin po natin sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20, no? Ito po yung sinasabi ng The Great Commission, no? Sabi po rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. No? Ito po yung time na paalis na ang Panginoong Hesus. No? Ibinili niya ito sa kanyang mga alagad, no? Upang sila ay humayo at ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Pangatlo, ang banal na espiritu po ay nagmamalasakit. No? Kung babasahin po natin sa mga gawa, chapter 2, verse 3 to 4. No? Ito po yung panahon na yung araw ng Pentecostes. No? Ito po yung ipinangako ng Panginoong Hesus na ipapadala niyang tagapagtanggol natin. Ito nga po ay ang banal na espiritu. No? Sabi rito, verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. No? Yung ang banal na Espiritu po ay nagmamalasakit. No? Kung titignan po natin itong verse nito, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na makasaksi o makapagpahayag. No? Kung itutuloy nga po natin itong chapter o verse na ito, dun sa Acts chapter 2, mga gawa, chapter 2, binigyan sila, biniyayaan sila ng sila na makapagsalita ng iba't ibang wika. No? Kasi yung pong araw po ng Pentecostes, marami pong mga Hudyo o mga tao na galing sa ibang bansa na iba't iba po ang wika. No? Kaya po ang ginawa ng banal na espiritu, binigyan po niya ng iba't ibang wika yung kanyang mga alagad, no? Upang ito po ay makapagsalita, makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Upang ito ay maunawaan nila. Kaya po yun nga po yung galing po ito sa mga iba't ibang bayan, no? Magkakaiba ang kanilang mga wika, kaya ang mga alagad ay napuspos ng banal na espiritu. Kaya ito po ay nakapagpahayag na sa iba't ibang wika. No? At ang sabi nga po dito ay kung babasahin po natin, kung itutuloy natin, 3,000, no? 3,000 daw po ang nanalig at sumampalataya yung panahon, yung araw na iyon. At kung titignan nga po natin, nagmamalasakit po hanggang ngayon ang banal na espiritu. Dahil kung tayo po ay tunay na mananampalataya, nasa sa atin po ang banal na espiritu. Kaya hanggang ngayon, nananatiling nagsasalita pa rin ang banal na espiritu, no? Sa pamamagitan ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, no? Upang maabot ang mga tao, no? Upang maabot po yung mga ibang tao, no? Ang banal na espiritu ay ang sinasabi nila, no? Ang banal na espiritu ay Panginoon ng pag-aani, no? Lord of the harvest, ika nga, no? Ang banal na espiritu ay nagdadala ng pananalig o paniniwala sa mga makasalanan, no? Kapag ito po ang isang tao po ay na-convict ng banal na espiritu, ito po ay nagdadala sa kanya ng pananalig at paniniwala, no? Ang banal na espiritu ay inihahayag nito ang Panginoong Hesukristo sa mga pusong nagsisisi, no? Kapag ang tao daw po ay nagsisi, no, nagrepent, no, ang banal na espiritu nire-reveal niya po ang Panginoong Hesukristo sa taong yun, no. At ang banal na espiritu po ay nagbibigay ng pagbabagong buhay sa mga nagtitiwala kay Kristo, no. Once
na ang tao po ay tumanggap, nagpakumbaba, tinanggap ang Panginoong Jesucristo, no? Parang ito ang Banal Espiritu po ang nagre-regenerate, no, ang kanyang buhay, no? Binabago niya yung buhay ng taong ito. Sabi nga po, the old has gone, no? The new. Kaya kung titignan po natin, kung babasahin po natin sa Tito chapter 3 verse 5, ang sabi po rito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Una, no, ang nagmamalasakit, ang Diyos Ama. Pangalawa, ang Panginoong Hesus. Pangatlo, ang banal na Espiritu. Pang-apat po, ang sabi rito, nagmamalasakit ang langit. No? No? Kung babasahin po natin sa Luke chapter 15 verse 10, ang sabi po rito, at sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, nagbubunyi ang langit sa isang makasalanang nagsisisi. Natutuwa o nagagalak ang langit, no, kapag inaakay natin ang mga tao kay Kristo. No? Kaya po mga kapatid, no, ang sabi, who cares, no, if a sinner goes to hell? No? Sino ang nagmamalasakit? No? Sino yung nag-aalala kung ang isang makasalanan ay mapunta sa impyerno? No? Una, Panginoong Diyos Ama. Pangalawa, Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu. No? Sabi nga po rito, yung langit ay nagbubunyi, no? Kapag mayroong isang taong nagsisisi ng kanyang kasalanan o yung naliligtas yung tao na to. Kung titignan po natin, no, maraming mga verses po na nagpapatungkol o mga itinuro ng Panginoong Hesus tungkol sa impyerno. No? Isa na rito po yung sa Mateo chapter 13 verse 42. No? Ang sabi nga po dyan, itatapon sila sa nagliliyab na apoy at do'y iiyak sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. No? Kung i-imagine po natin, no? No? Sabi, iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. No? Siguro ganun po kahirap, no, ang kalagayan doon. No? Ang sabi pa sa Marcos chapter 9 verse 48, sabi po rito, ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. No? Madidiriin pa naman po ako pag nakakita ko ng uod, no? Parang nakakadiri, no? Pero sabi ron, doon ay hindi namamatay ang uod, no? Hindi rin namamatay ang apoy. No? Ilan lamang po ito sa mga description ng Biblia tungkol sa impyerno. Kaya po mga kapatid, ang tanong po, may pakialam ba tayo? No? May pakialam ka ba? No? May pakialam ba tayo kung yung pong mga kasamahan natin sa trabaho mapunta sa impyerno? May pakialam ba tayo kung ang mahal natin sa buhay, no, mapunta sa impyerno? No? Kung tunay po tayo na nagmamalasakit, no, kung tunay po tayong may pakialam, no, agad po natin na maibabahagi ang ebanghelyo, no, yung pong katotohanan. No? Kung tayo po ay nagmamalasakit, no, ipagdarasal po natin sila, no? Tayo po ay sasaksi o magpapatotoo, no, kung ano po yung katotohanan, no, upang dalhin ang mga tao kay Kristo. No? Kailangan po may pakialam tayo, no? Sapagkat magiging kaawa-awa ang magiging kalagayan ng mga tao kapag sila po ay napunta doon. No? Higit sa lahat, bilang mananampalataya, tayo po ay binigyan ng instruction, no? Binigyan tayo ng utos. Tayo po ay inatasan ng Panginoong Hesus. Sinasabi nga po ni Pastor Hill kadalasan, alam niyo po yung relay, yung race relay, no? Na
tatakbo yung isa, may hawak-hawak na baton, at kapag nandun na siya, malapit na siya dun sa samahan niya, ipapasa niya na yung baton na yun. No? At kapag tatakbo na naman yung isa, dun sa pangatlo, iaabot naman niya yung baton na yun, no? Hanggang sa makatapos sila dun sa race relay na yun. No? Sabi nga po ang sabi nga po ni Pastor Hill, yung baton po na yun ay hawak-hawak po natin ngayon. No? Kaya po, kung babalikan nga po natin, no, yung Mateo chapter 28 verse 19 to 20, babalikan natin yun. No, ang sabi po doon, no, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya po mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya, narito po tayo para magpaalalahanan. No? Tayo po ay narito upang magsuportahan sa bawat isa, magpaalalahanan. Kaya po sa atin pong pagtatapos, no? Ito po ay isang paalala, no? Kaya po mga kapatid, habang po tayo ay humahayo, gawin po nating alagad ang mga tao, no? Yung ibang tao. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan po natin sila sumunod sa lahat ng iniutos ng ating Panginoon. No? At tandaan po natin, bawat isa sa atin na ang Panginoong Jesus, ang ating pong Panginoon ay kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. So, purihin po natin ang Panginoon. Amen.